Una sa ating mga balita, puspusan ang operasyon ng militar laban sa Maute Group na umatake sa ilang gusali at bahay sa Lanao del Sur. Ayon kay Presidential Peace Advisor Jesus Dureza, maliban sa militar, tumutulong na rin sa operasyon ang pwersa ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ang detalye alamin natin mula kay Sweden Venado live. Audrey, tiniyak ng palasyo ng Malacanang na patuloy ang ginagawang operasyon ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas para labanan ang Maute Group matapos nitong lusubin at okupahan yung ilang mga gusali at bahay sa bayan ng Butig, Lanao del Sur nito lamang linggo. Ang Maute Group po ang siya ring nasa likod ng naganap na September bombing sa hometown ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang Davao City. Dati na rin nagpahayag ang Maute Group ng kanilang pakikipag-alyansa sa isa pang teroristang grupo na ISIS. Kaya naman po hindi na nakapagtataka na kanilang inilagay at itinaas ang bandila ng ISIS sa bayan ng Butig, Lanao del Sur. Ayon kay Presidential Peace Advisor Jesus Dureza, malaking bagay na ang ceasefire at ad hoc joint group na nasa ilalim ng Bangsamoro Peace Process ay nagagamit ngayon para mabigyan ng solusyon ang sitwasyon. Kasalukuyang nakikipagtulungan ang pwersa ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa gobyerno para magbigay ng developments na nagpapatuloy ng labanan sa pagitan ng militar at Maute Group. Katuwang din po ng gobyerno ang MILF sa pagtulong sa mga evacuee na naiwan sa lugar. Binigyang diin ni Dureza na alam ni Pangulong Duterte ang nangyayari, kaya naman matatapang na hakbang na rin ang ginagawa ng pamahalaan para labanan ang teroristang grupo. Ayon po kay Communications Secretary Martin Andanar ay 2 sundalo ang naihulat na sugatan, habang sa panig ng Maute Group ay 11 ang naihulat na nasawi at may 5 naman pong sugatan. Samantala, Audrey, sa ibang balita, sinabi ng palasyo na batid nito ang mandato ng tanggapan ng ombudsman na tugunan yung mga reklamo laban sa mga tiwaling empleyado at opisyal ng pamahalaan, kahit pa yung reklamo ni Senador Antonio Trillanes IV laban kay Pangulong Duterte. Matatandaan po na noong panahon ng kampanya ay inakusahan ni Trillanes si Pangulong Duterte na nagpapasok ng ghost employees sa Davao City Hall noong siya ay alkalde pa ng lungsod. Subalit ayon po kay Communications Secretary Martin Andanar, kung yung mga reklamong yan ay iakyat bilang kaso ay ibang usapan na po yan. Dahil habang nasa pwesto po si Pangulong Duterte ay hindi ito maaaring kasuhan or disiplinahin at paalisin sa pwesto dahil sa kanyang immunity. Yan naman po ang ating pagbabalita mula po rito sa Palasyo ng Malacanang. Para sa PTV News, Sweden Velado. Maraming salamat, Sweden Venado.